Ang video na to is para sa beginners na gusto mag-track day. Anong kailangan dalin? Ito yung video na hinihintay mo. So, panoorin mo hanggang dulo. Asan ba? Magpatakbo. Oh, yeah. Overshoot. Hello guys, kamusta? So, ang video na to is para sa beginners na gusto mag-track day. Anong kailangan dalin? Or anong kailangan i-prepare bago yung track day? So, ito yung video na hinihintay mo. So, panoorin mo hanggang dulo. So guys, share ko lang inulit ko yung video ko last night dahil walang audio. Okay, so ulitin ko ulit para sa inyo. Pinaka-importante ang kailangan nyo i-prepare is yung motor nyo. Okay, syempre dapat nasa kondisyon. Usually, ang sinecheck namin is yung, syempre, yung preno. Okay, baka may hangin. Of course, guys, yung gulong. Okay, dapat kondisyon, dapat hindi pa ubos, dapat makapal pa kahit pa paano for track day. Okay? Check nyo yung kadena nyo, okay, kung nasa kondisyon, i-lube nyo na. And of course, guys, check nyo yung tension ng kadena nyo. Check nyo yung oil, kung okay pa. Huwag kayo magta-track day na change oil na pala kailangan bukas, parang ganun. Okay, so huwag nyo gagawin yun. Overall condition, coolant, etc. Okay? So ito, natanggal kahapon sa track day. Ito yung mga importante na kailangan nyo i-check sa motor nyo bago nyo gamitin sa track. Next naman guys, yung madalas kalimutan is tsinelas. Nakakalimutan magdala ng tsinelas. Tapos, ito rin, okay, kung may kotse kayo, toolbox. And of course, gas. Okay? Kasi, ang ginagawa ko, hindi ako nagpo-full tank. Always, parang 1/4 lang laman ng gas pag nagtatrack. Tapos refill na lang. Para mas magaan yung bike. Camping chair. Okay, camping chair tsaka foldable na table. Sorry, makalat. And guys, kung mapapansin nyo, wala akong side mirror, okay? For track day lang, hindi ko to ginagamit sa kalsada. Wala ring plaka. Okay, para maganda sa pitik, itong side mirror naman para hindi kayo ma-distract na tumitingin kayo sa likod. Pero if gusto nyo may side mirror, why not? Kabit nyo lang. Eh dahil nga guys, maraming natatakot mag-track day kasi nakakatakot daw sa racetrack. Well, very opposite yun. Mga marilaki ganun or sa kalsada. Well, opposite yung iniisip nyo, baliktad. Mas safe sa track talaga compared sa kalsada. During track days, meron talagang kategoryan. Okay, beginner, advanced, tapos usually may kotse. So, hiwa-hiwala yan. Hindi pwede magsabay ang beginner tsaka advanced kasi delikado para sa mga advanced. Lalo na sa beginner category, walang overtakean sa kurbada. Pwede ka lang mag-overtake sa mga diretso, pero never sa kurbada dahil delikado. Okay, so mga beginner, huwag kayong matakot mag-track day. Sa riding gears naman guys, pwede yung padded jacket, padded pants, gloves, tapos syempre boots. Pero pag minsan sa event medyo stricto, importante pa rin yung safety syempre. Kaya lang naman nire-require yung leather kasi mas safe ang leather. Sa helmet naman guys, ang required is double D ring. Double D ring, pero okay lang naman yung may quick release. Pero mas safe talaga yung double D na ring na helmet. Paano mo dadalhin yung motor mo sa truck? Pwede mo ipahaul, or pwede mo isakay kung may pickup ka, sakay mo sa pickup mo. Or pwede naman kayo mag-ride out, pero nakakapagod yun. Mas tipid talaga yung pag may sarili ka pickup. Kasi usually nagre-range ang hauling from 4K pataas. So dati nag-hauling ako, ngayon meron na kaming pick-up, mas nakakatipid ako. Tapos yun guys, pag magsasampa kayo ng motor, syempre kailangan nyo ng ramp. Okay, sa akin dalawa kasi minsan ako lang mag-isa nagsasakay. Yung isa ginagamit ko pang lakaran ko. Pwede naman yung normal na tapakan lang, pero maiksi kasi pa ako eh. So dalawang ganito yung binili ko. Shopee lang yan guys. Okay, so voice over muna tayo. Ganito yung setup natin pag magsasampa ng motor. Okay, naka-incline para diretso lang yung rampa, hindi masyado pataas. So, meron tayong front chuck para mas secured yung motor. Ito yung best way, naka-incline talaga para hindi mataas yung yung rampa. So, mas maganda naka-incline tulad na nasa video. Ito talaga guys, kailangan may katulong kayo or may taga-silip ng gulong kung pantay, para mas mabilis and mas safe. So, since mag-isa ako, yung motor naka first gear, ina-under ko lang. Para kaya ko mag-isa. So, dito, hindi ko pa rin alam na low-bat na yung mic ko. Tanga-tanga ako. So, ganito na yung tsura ng motor kapag nakasakay sa pickup. Okay, naka front chuck pa lang yan.
Mamaya lalagyan natin ng mga ratchet, tali natin na maayos. Make sure pantay yung motor nakagitna. Tulad nito, hindi masyado pantay. Igigitna ko pa siya. Okay, so yung mga panali or sa ratchet yung 4 gamit ko. Shopee lang to guys, pero huwag kayo bibili ng tig 50 pesos kasi mabilis lang masira yun. Ito yung mga tig 150 yata, 200 each. Okay, so 4. Meron akong 4. And meron akong mga basahan pang takip lang dun sa mga nadadaan ng tali kasi baka magasgas. And nakakatulong tong Canyon Dancers, okay? Nilalagay ito sa handlebar. Then, nagkakatakan lang yan. So, kabit ko muna. Okay guys, nakabit ko na. So, ito yung Canyon Dancers. Malagay sa handlebar. Itong tali na to, hinahatak yung kabilang side. So, naghahatakan niya kabilaan. Same dito. Di na yan gagalaw guys. Tigas yan. So, siguro inabot ako 15 to 20 minutes. Dati, abot ako dito 40 minutes eh. Pero kabisado ko na kasi. So, ganyan lang mag-load if may sarili kang pickup. Okay? Tapos dito naman yung mga extra gamit mo. Dito ko lalagay yung box na yun, yung itim. Dito ko lalagay yan. Pag lalagyan ko na ng gamit. Tapos syempre guys, kailangan nyo magpahinga. Kailangan kondisyon yung katawan nyo. So kunyari natutulog ka. Kasi syempre excited ka, hindi ka makatulog. Tapos gigising ka na. Guys, good morning. Time check 5 AM. So ready na kami umalis. So na-load na rin yung mga gamit dito. Ito yung dito nakalagay yung mga gear. Panahon parang alanganin. So please sana maganda yung panahon. Kasi minsan lang mag-track day, tapos uulan pa, buisit. So nagdadala ka palagi ng container kasi hindi ako nagpo-full tank sa truck para mas magaan yung motor natin. Nandito na tayo sa Clark International Speedway. Binaba ko na yung bike ko pero hindi ko na videohan kasi nagmamadali kami. Okay, so ito yung paddock namin guys. Bali 1, 2, dalawang paddock yung kinuha namin, 1 and 2 kasi medyo marami kami today. So ang paddock guys usually nagre-range from 3.5 itong isang side 3.5, yung isa 3.5. So pag dalawa maabot ng 7,000 to 8,000 depende sa paddock. Merong paddock na mga may wifi, etc. Maraming paddock hindi kayo mauubusan dito. Kahit may event, hanggang dulo, hanggang dun sa dulo, hindi kayo mauubusan. So guys, maganda. May dala din kayo yung panghangin ng gulong tulad nito. Shopee lang to. Xiaomi or ito. Okay, mura lang to guys. Digital siya. And pwede rin yung mga ganito, pangbawas ng hangin. So, ito yung racetrack. Medyo makulimlim. So, please, sana hindi umulan, guys. Please, Lord, pagbigyan mo kami. Minsan lang mag-track day. So, guys, nagsa-start pala to 9 AM hanggang 3 PM. Siguro makaka 5 to 6 sessions ka pag maaga ka. So, guys, marami nga pala ang beginner na natatakot mag-track kasi nakakatakot daw sa racetrack. Pero, hindi yun totoo kasi galing ako dyan dati. Parang takot din ako before ako mag-track. Pero guys, sa totoo lang, mas nakakatakot sa kalsada, mas nakakatakot sa Marilaki. So, kung beginner ka and gusto mo mag-track, go lang kasi hindi talaga nakakatakot. Merong beginner and advanced. So, of course, pag beginner ka, hindi mo kasabay yung mabibilis. And tulad nito, pag private or walang event, konti lang yung tao, so wala kayo masyadong kasabay. Huwag kayo matakot. So guys, pagpasok nyo pala, kailangan nyo mag-register. Bali, 4K ang babayaran nyo. Either 3.5 or 4K. So, today is 4K pesos ang entrance dito sa truck para makuha nyo yung wristband. Okay? Then, either kabit nyo sa wrist nyo or kabit mo sa motor mo mismo.
may nag-request lang. So guys, dito kanina narinig nyo yung poging lalaki na nagtatanong kung may kategory. Sumagot yung Marshall na walang kategory kasi bilang lang kami sa kamay yung mga papasok. So siguro mga 10 lang kami or 11 na papasok. What's up guys? So dito na tayo. Warm up lap tayo dito. Bali, warm up lap muna syempre. Kailangan guys, pagbabakba kayo, mainit na yung gulong. And syempre, stretching muna. Huwag nga kakalimutan mag-stretching. So importante, lalo na sa gulong ko, kailangan i-warm up ko yung gulong ko. Kasi naka-race tires tayo, wala akong tire warmer. And ngayon, mainit yung, malamig yung panahon. Kailangan ko talaga painitin na mabuti. So ginagawa ko hard acceleration, preno, hard brake, ulit-ulit lang. Ganun lang paulit-ulit.
Hindi nag-downship buisit. Pagod. Pahinga muna. Solid, solid, solid. Agad-agad guys. Pero nakaraming lap tayo ah. Okay, nice one. Ang hirap mga ba ulit? Ha? Ka. Ano? Asan ka? Magpatakbo. Good. Asan ka? Dito? Kung saan saan eh. Ang init. Pagod ka no? Ako din eh. Nakarami ako eh. Nakarami. Sin- Lalaro ulit ba? Mamaya. Marami yan, Gagi. Okay, sige. Paglalaro ka na mga imamounted Sige. ka. So guys, tapos na yung session namin. Nakatatlong session kami sa umaga. Since open yung session, ang saya nga eh. So usually 12 PM is lunch break. So dito kami nagpupunta. Malapit lang, 5 minutes away dito sa Fontillas, Bulaluhan. Okay dito, mura and mahangin. So kain muna kami, balik kami ng 1 PM. Nakabalik na kami ng Paddock. Guys, tingnan nyo. Grabe, ang init bigla. Sobrang taas ng araw. So, sobrang init. Pinabigyan tayo ni Lord. Thank you, Lord. Sa magandang weather. 75 SR, let's go.
MSR. Nakarami din ako dun. Pack up na kami, sasakay ko na sa motor. I mean, sasakay ko na sa kotse yung motor. And sakto lang din yung dala kong gas. So guys, mga lalo na yung mga beginner, huwag kayo matakot mag-truck. Okay, mas nakakatakot sa kalsada. Okay, bye-bye.